Nang magsanib ang tatlong makapangyarihan, isang buhay ang nawala at isang kapangyarihan ang nagising. Ngunit ang tanong, kaninong buhay ang nawala? At anong nilalang ang muling nagising mula sa anino ng nakaraan? Bago natin simulan ang kwentong ito, isang kwentong puno ng sakripisyo, digmaan, at paghuhukom, anyayahan kitang samahan kami hanggang sa huling sandali. Kung handa ka ng tuklasin ang lihim ng Encantadia, pindutin ang like at mag-subscribe. Dahil sa pag-aanib ng tatlong makapangyarihang nilalang, tuluyang nabuksan ang balaak. Mula sa kailaliman nito, kumawala ang mga hadizar, mga nilalang ng pagkawasak at kadiliman, at sa loob lamang ng ilang sandali, halos masakop na nila ang apat na kaharian. Ang lupa ay nagbitak, ang kalangitan ay nagdilim, at ang sigaw ng mga nasasawi ay umaling-awngaw sa buong Encantadia. At dahil bukas ang lagusan, may isang kapangyarihang matagal nang inakala ng lahat na tuluyan nang nawala ang muling nagising, ang Iftre ni Perina. Sa pamamagitan ng makapangyarihang salamangka ni Diwan Agnem, ang abo ng isang dating hara ay muling nabuo. Ang apoy ay umalab, hindi bilang galit lamang, kundi bilang alaala ng sakripisyo at pagdurusa. Muling nagtuos ang kapalaran. Tatlong hara, apat na tagapangalaga ng brilyante, laban sa tatlong makapangyarihang nilalang, ang hari ng Hatoria, ang kera ng Miniav, at ang bathala ng kadiliman. Nayanig ang mundo sa bawat salpukan ng kapangyarihan. Ang hangin ay punit-punit, ang lupa ay lumuluhod sa bigat ng digmaan. Ngunit sa kabila ng tapang ng mga sangre, unti-unti silang tinutulak paatras. Ang lakas ni Gargan, ang bathala ng kadiliman, ay halos sumira sa kanilang loob. Ang pag-asa ay unti-unting nauupos. Dumating ang sandaling muntik nang pumatay si Mitena, isang pagkakataong tuluyang wawasak sa puso ng mga sangagre. Nakaharap niya si Tera, sugatan, at halos hindi na makatayo. Isang hakbang na lamang at matatapos ang lahat. Ngunit hindi niya itinuloy. Sa halip, tinalikuran niya ito at lumisan, dala ang bigat ng isang desisyong walang makakakita, ngunit magpapabago sa daloy ng digmaan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nang magharap muli ang mga sangre at sigargan, halos wala na silang lakas. Isa-isa silang bumagsak, duguan, sugatan, at wasak ang loob. Napilitan silang umatras, hindi dahil sa kawalan ng tapang, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. At doon, hindi na kinaya ni Cassiopeia. Mula sa Devas, bumaba ang isang bathala, hindi bilang reyna, hindi bilang hukom, kundi bilang isang mandirigmang handang ialay ang lahat. Nagbanggaan ang dalawang bathala, liwanag laban sa kadiliman, paglikha laban sa pagwasak. Ngunit sa lakas ni Gargan, bumagsak si Cassiopeia. Ang bawat hininga niya ay puno ng sakit, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay papalapit sa wakas. At nang sipsipin ni Gargan gamit ang brilyanteng itim, inakala ng lahat na tapos na ang lahat. Ngunit sa huling sandali, nag-ingkantasyon si Cassiopeia. Sa ngalan ng kapangyarihan ni Emre, inaalay ko ang lakas na ito sa isang diwatang kayang pangalagaan, ang Encantadia at ang Devas. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang kapangyarihan. Nagngit-ngit si Gargan, galit na galit. Dahil sa unang pagkakataon, may kapangyarihang hindi niya nakuha. Itinaas niya ang kamay upang tuluyang paslangin si Cassiopeia, ngunit may humarang. Isang aninong pamilyar. Isang tinig na nanginginig ngunit buo ang loob. Inalay mo ang buhay mo noon. Ngayon ako naman ang mag-aalay ng buhay. Sa sandaling iyon, napuno ng luha, galit, at pag-asa ang larangan ng digmaan. Dahil minsan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang lakas ng brilyante, kundi ang handang magsakripisyo kahit alam mong maaaring hindi ka na bumalik. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang katawan ng nag-alay ng buhay, biglang tumigil ang oras. Ang hangin ay nanatiling nakapirmi sa ere. Ang dugo ay hindi tumulo. Ang sigaw ng digmaan ay naputol sa ganap na katahimikan.
Isang malalim na tibok ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa lupa, kundi mula sa mismong himpapawid. Mula sa nagliliyab na lagusan, isang kakaibang liwanag ang sumiklab. Hindi ito liwanag ng apoy. Hindi rin liwanag ng brilyante. Ito ay liwanag ng isang kapangyarihang mas matanda pa sa mga bathala. At sa unang pagkakataon, tumibok muli ang kanyang puso. Napaatras si Gargan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Hindi maaari, bulong niya, nanginginig ang tinig. Ang hangin na yon ay hindi mula sa balaak. Sa kalangitan ang apat na brilyante ay nagsimulang magliwanag, isa-isa. Parang may tumatawag sa kanila. Ang lupa ay muling nagbitak, ngunit hindi bilang tanda ng pagkawasak, kundi bilang tanda ng pagpili. Sa huling hibla ng kamalayan ni Cassiopeia, isang pangitain ang bumungad. Isang diwata ang nakatayo sa gitna ng liwanag at dilim. Hawak ang apoy, lupa, hangin, at tubig. Ngunit ang mga mata, mata ng isang hara. At bago tuluyang maglaho ang liwanag, isang tinig ang umaling-awngaw sa buong Encantadia at Devas. Hindi pa tapos ang digmaan. Ngayon pa lamang nagsisimula ang paghuhukom. Isang tinig na hindi galit. Hindi rin maawain. Isang tinig ng hatol. At dahil sa isang diwata na muling nag-alay ng buhay, ako ay bumalik. Biglang bumalik ang oras. Ang hangin ay muling humampas. Ang dugo ay tumulo. Ang sigaw ng digmaan ay muling umalingawngaw. Ngunit sa gitna ng usok at guho, naglaho ang anino. Walang bakas, walang abo, walang sagot.